Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim ang nadiskubre sa loob ng isang kotse sa liblib na lugar sa San Rafael sa Bulacan. Nasa loob ang isang ina at kanyang 2 batang anak na pawang may mga tama ng bala sa ulo. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang nangyari pero hindi inaalis ang posibilidad ng ina mismo ang pumatay sa sariling mga anak. Babala mga kapuso, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa masukan na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, nakita ang sasakyang ito bandang alas 2 ng hapon kahapon. Sa loob, natagpo ang patay ang 31 taong gulang na babae at 2 niyang anak, edad 9 at 4. Lahat sila may tama ng bala. May gunshot wound sila. All of them. Sa temple. Hinanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Batay sa investigasyon ng Police Regional Office 3, nagpunta mag-ina sa bahay ng kanyang mga magulang sa Angat noong Miyerkules. Umalis sila roon bago mag-alas 5 ng hapon at bandang 5:30 ng hapon, hindi na sila makontak ng mga kaanak at kaibigan. Ayon sa Regional Director ng Pro3, pag-aari ng biktima ang sasakyan. Nakuha sa loob ang isang baril na lisensyado at nakapangalan sa biktima. Nakita rin ang 3 basyo ng bala. Inaalam pa kung galing ito sa nakuhang baril. Pero batay sa reenactment ng pulisya, posibleng ang ina mismo ang bumaril sa kanyang mga anak bago umano siya nagbaril sa sarili. Part naman to ng pag-iimbestiga including the trajectory analysis. Kasi magiging form part of the evidence. Meron pa silang ibang anggulo na tinitingnan at hinihintay ng mga resulta ng forensic test, gaya na lamang ng resulta ng paraffin test sa mga biktima at ilang personalidad. May mga kinakausap na rin silang mga kakilala ng mga biktima. Normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya, or kung may mga nakausap siya previously, natatanungin natin, imbitahan natin para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. At kasama po ba siya sa inyong pinatawag? Yes. Anong oras most probably patay na sila, yung mga trajectory ng mga bullets, then yung mga evidence na nakuha natin sa loob ng sasakyan. So may pumatay sa kanila? Hindi ko pa rin masabi. Tinitingnan din ng pulisya ang estado ng pag-iisip ng biktima bago ang insidente. Mula rito sa San Rafael, Bulacan, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Paalala po mga kapuso, mahalaga po ang ating mental health. Kung kayo mismo o may kakilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po niyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas po ang mga linyang ito 24 oras. Pwede ring magpabook ng appointment para sa telemental health response o online psychosocial support sa pamamagitan po yan ng video call.